yung lunch ni Kuya Nesta, rice and chicken. And then, I just put here cheese bread. Mukha lang yung walang palaman, pero may palaman po yan. And then, some snacks. Masarap to eh. May katulad to sa Pilipinas. Di ko lang mawari kung ano. Pero, para siyang, corn, ano ba yun yung corn na, plaza, ganun. But, ayan. Guys, ito yung lunch ng mga kids for today. We have here champurrado with bear bran on the top. And then yung, ano man tawag dito sa itlog na to? Pugo. Pugo, itlog na pugo. And then some wafer. And also kay Yaren, ayun lang din. And then ito naman din sa kanya. As much as possible, ayoko mag-iwan ng spaces dito. Pero wala na akong malalagay. It's too much snacks na for them. Kasi pag uwi niya mga mag-i-snack din yan dito. So yeah, ito lang yung juice nila since walang fruits. Yung apple and peach. And then this is for Barbie. So yan. Guys, nandun si Gunner. Hinahanap nila yung batang nanakit ay ng bato ng bote kay Barbie. Ayun. Ama çok tatlı. Defneye bak. Maybe if the labas kita yung mga because Barbie said when I go, Yeah. Önce meyve Bella Bitra. Burada var mı? Nerede? Yok ya. Eriklerden eskidi. Bu meyvesinden de Gökmen. Defne. Erik hadi görüyorum elindeki bir tane daha var. Ya bu çok ne? Var onların da var. İstediğin bir şey varsa sen de al bak elma koyma. Seviyorsun. Erik. Hadi. You're gonna eat the red wine? Oh my goodness, Yara was gonna eat the red wine. Elma vereyim mi gel? Yemek ye. Yarın sen yemek ye. You're not gonna go down, no? Never know. Yeah, I'll sit down properly. Sarap. Yaren always do that to me. Masarap po. Pag nasa bahay, she always comb my hair. Kahit ang sakit-sakit na, pero ang sarap pa din. Alam mo yun, nasasaktan ka na, pero nag-i-enjoy ka pa din. Char. A lot of white, Yaren? Happy quiet also. Oh, oh. Oh, hadi. 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 I will do it like this. Will you just come and flush it again? Hadi. You go there. Mama will lay down here. Back. Hadi. Hadi do this. Hadi. Aray ko, nagsakit. Anak, reference kasi. Yeah, but it hurts. It's so big. It's so big. Like that. Oh my goodness. Yeah, but do it slowly, because it
Bunu çıkartın. It hurts, yeah. Again, later, money like that. What do you want this? Yes. Ah, yeah. That's this one. That's better. Oh, tama, like that one. Guys, pagpasok ko pa lang, amoy na amoy ko na yung adobo. Oh my goodness, ang bango. Ma, ito yung sabaw niya? Oo. Kain tayo, kain tayo. Hindi na justify ng camera ang, amoy. Amoy talaga. Kain tayo. Let's eat, guys. Ikuha tayo ng ano. Ang tagal namin nag-antay dun sa school ni Barbie. Hindi namin nakita yung bata. Hindi pa rin nakita? Hindi pa. Hanggang ngayon? Sabi ko kay Barbie, tanong niya yung section para mapuntahan eh. Init. Diyos ko po sa labas. Hindi namin nakita yung bata, guys. Nag-antay kami dun sa labas. Ang init-init. Si Gunner nagalit pa. Sabi ni Gunner, simula bukas sa bahay nakakain si Barbie, ha? Nagselos. Paano? Dun sa cottage, may lalaki. Bakit daw ako pumunta dun may lalaki? Sabi ko, nandun si Ate Chi, eh. Siloso talaga. Sabi ko, bakit ikaw ba magsusundo hatid kay Barbie? Sabi niya, ako na daw. Ako siya na daw. Sarap. Ang sarap. Ayun na si Gunner. Sinundo niya si ano. Ayun, tinuturo niya na. Andiyan na ata siya ng bully sa kanya. May tinuturo si Barbie eh. Guys, ipapaano. Hindi pinapabunot yung ngipin niya. Sabi ng doktor, i-ano lang daw. Root canal. So, another teeth na marurot canal na naman po. Ano? My love. Ay, my love. Ate. Can you give me tissue, anak? Ay, no. Asak mo. Can you ask if it's mo? Guys, may mga tinapay dito. Ito gusto ko rin to. I want to try. Bude. Kasi ito, ganito yung gusto ko. Çöreklerden şeylerden falan. Hediye istediğiniz bir şey. Elmalı turta var, kurabiye var. My love. Teşekkür ederim.
Yung ref namin, hindi ko alam, pero parang hindi na siya lumalamig. Lumalamig siya, pero hindi na siya yung katulad dati na as in talagang malamig talaga siya. Makakaramdam ka talaga ng cold. Pero ngayon parang hindi na talaga siya. Sabi ni Gunnar kasi punong-puno na daw. Kaya ang gagawin ko is I have to sort this out. As in punong-puno na, tignan nyo na ang gulo-gulo na tignan. No? But anyway, thank you Lord. Thank you Lord. Ayusin natin to siya guys. Hindi ko na alam kung kailan ko tong huling inayos. I think nung so yeah, I think nung ayan. So hindi ko alam kung kailan ko yan huli siyang inayos. Pero I think nung time na huli kong inayos yan is nung do you want apple? Do you want apple? I think nung papunta dito yung mama ko, so that was 1 month ago. Do you want apple? What do you want? Why are you on the table? What are you trying to do? You wanna eat banana? Okay, you eat banana. You haven't eat banana pa today. Come on, eat some banana. That's okay, I'll fix it. Wait. That's okay, you eat some banana. Is okay na siya. Naayos ko, napakita ko sa inyo. So, ito yung itsura niya sa labas. Door indoor. Ayan, binasa ko lang. As is pa rin yan, inayos ko lang talaga. Tinanggal ko lang dito yung mga soft drinks and then yung wine na naiwan. So, dito ko lang nilagay yung mostly na talagang iniinom namin palagi. Like, eto sa mga bata, yan, baon nila. And then yung milk, that's very important. Dito lang nakalagay yung itlog. Eto yung mga ketchup na tinitake out namin. And eto naman is, para siyang yogurt drinks, ganun. Parang Dutch meal. And next naman, dito sa loob, eto, as is paran, hindi ko na yan siya maayos. Ganyan na lang talaga yung kaya kong iayos dyan. Kasi, ayun, ganun lang. So, eto naman, dito ko lang nilagay yung mga cheese, white cheese, butter, margarine. Ito yung mga pang breakfast. Although naligaw dito si Bagoong, na unting-unti na lang talaga. Baka naman meron pabalik dyan ng turkey eh. Baka naman, dala niyo ako ng Bagoong. Please lang. Tapos, ayan yung mga jam, strawberry jam, honey. Tapos, eto naman, dito ko lang nilagay yung mais. Lutuin natin yung bukas. All-purpose cream doon. And this one is yung mga tomato sauce and tomato paste. And dito naman sa baba is eto yung pang Spanish bread, another cheese. Hindi ko siya malagay dito kasi I don't know kung gagamitin ko pa yun or hindi. Eto naman yung cucumber and red bell pepper. Dito ko lang nilagay yung juice na nagustuhan ng mama ko. And dito ko lang nilagay yung mga soft drinks and then yung wine. Ito yung hinahanap ni mama, bottled water. And doon hindi ko na inayos yung nandun. Pero okay naman yung wala namang sira doon. Vegetables yung nandun. So yeah, ay meron pa palang naligaw na drinks dito. Hindi ko to naayos. Teka. Ayusin ko nga. Wala naman yan. Okay naman. Ganyan lang naman yan siya. So, yes. Ay, dapat normally dito ko. Eto, kunin ko to kasi kalamansi dito. Dito ko siya ilagay. Ayan. So, yeah. Eto na yung itsura ng ating ref na okay naman na siya compare sa kanina. Ang gulo-gulo niya. And guess what guys? Kaya pala sabi ko bakit may amoy kasi merong mga dugo yung nandito. Hindi ko alam kung anong dugo yung parang sa manok yata yung na dugo. Mabuti na lang talaga tinignan ko siya. So yeah. And yung nandito naman, as is pa rin yung nandito, hindi ko na siya inayos. Ayan. So, and eto, nilabas ko lang siya kasi lulutuin ko siya para ipapakain ko kay Gunnar. So, meron akong gustong i-share sa inyo. Tagal ko nang hindi nag-share sa inyo ng mga bagay-bagay. Hindi na rin ako nakakapag-vlog ng, alam mo yun, yung parang I can say na parang kung anong ginagawa ko, bina-vlog ko. Maybe because my mom is here. So, syempre, iniiwasan niya rin yung pag-vlog as much as possible. Intindihin na lang po natin. Baka may mag-comment na naman dyan about sa mom ko not showing sa vlog ko. Let's respect din yung privacy niya. Sometimes naman pinapakita ko siya sa inyo, guys. Pero sometimes kasi meron din talagang mga days na or meron talagang mga clip na ayaw ng mama ko magpakita. So, let's just respect that. Meron po tayo kanya-kanyang desisyon at opinion sa buhay. Let's just respect that. So, siguro ayun yung one of the reason din kung bakit hindi ako nakakapag-vlog ng todo-todo. Like ngayon, nakakapag-vlog ako because no one is in here. Ako lang talaga ang tao dito. Inom muna ako ng water.
Pangalawa is, super busy po talaga ako, guys. As in, asikaso sa mga anak ko, sa mama ko, kay Gunner. Mabuti na lang talaga nandito na yung mama ko. Diba sabi ko sa inyo before na simula dumating yung mama ko dito is ako yung nag-aasikaso. I mean, ako yung nagluluto most of the time. Pero since nung nagkasakit po ako nung nakaraan is yung mama ko na talaga yung nagluluto ng mga foods namin. Ako lang nagluluto ng breakfast, sometimes lunch. Tapos dinner na siya na talaga yan. Sometimes I cook snacks, ganun, I make snacks, ganun. So, most of the time, siya na yung kumikilos ng bahay. Tumutulong-tulong na lang din ako. And so, yeah, anyway, kaya hindi na rin talaga ako nakakapag-share sa inyo or nakakapag-vlog ng maayos. Kaya, pagpasensyahan nyo na, guys. But anyway, may gusto lang akong i-share sa inyo. 2 days ago, si Ate Barbie pumunta sa market ni Gunner. And nandun ako. Ang sabi ni Ate Barbie, she said something about her teacher. I don't want to talk about it. And she said something about a boy throwing bottles on her head. Tapos I asked her, Ate Barbie, what really happened? Sabi niya, Mami, paakyat po kami ng stairs. I was with my friend. And then, merong isang batang lalaki at saka isang batang babae nasa likuran ko. Ang sabi, nung narinig daw ni Barbie na hindi nakakaintindi ng Turkish yan. Tapos, binato daw si Barbie sa ulo. Tapos, nung binato daw si Barbie sa ulo, lumingon daw si Barbie. Ang sabi ni Barbie, I can understand Turkish. Tapos, narinig ni Barbie na, ay, nakakaintindi pala, parang ganon. And then, after that, binato na naman daw ng bata. Hello! Hi, Pa. Hi po. Oh, careful. Careful. Nahulog tuloy siya. You okay? Are you okay? Yes, I'm okay. Okay, can you close the door, please? Thank you. So, binato na naman si Barbie. Dito naman siya natamaan sa bewang. Yung bottle daw merong water sa loob. Half daw yung laman sa pagkaka-estimate ni Ate Barbie. Akin na. I'll check it. Okay. And then, after... Tamam. Tapos, so sabi ko, anong nangyari? Nung binato kanya nung pangalawa, sabi niya, Mami, umakyat na ako sa taas. Kasi nga, tapos na yung break time. So, nagmamadalian ng umakyat ng kanya-kanyang room yung mga bata. Sabi ko sa kanya, Ate Barbie, prior to that, nung binato ka, baka naman nasanggi mo yung bata or you did something. Kasi, to be honest guys, ayoko mag-assume agad na walang fault si Ate Barbie. Although, I'm not blaming Ate Barbie na bakit siya nasaktan. Gusto ko lang maging fair ba dun sa bata at saka kay Ate Barbie kasi hindi rin natin masabi. Although, kilala ko yung mga anak ko guys, nag-aaway sila dito sa loob ng bahay. Pero I can assure that hindi talaga sila mag-i-start ng away sa labas. Or if ever mangyari yon na mag-start sila ng away physically, ito yung sinasabi ko sa kanila, pag kayo yung nag-start ng away physically, is gagawin ko sa inyo yung ginawa nyo dun sa nakaaway nyo or nakasagutan nyo. Ayan ang usapan natin. Pero pag hindi kayo yung nagsimulang manakit physically, poprotektahan ko kayo hanggat sa kaya ko. Pero since kayo yung nag-start, I can protect you, but I will not tolerate kung ano yung ginawa nyo. So, ayan po yung lagi ko sinasabi sa mga anak ko. So, just to be fair, I told her, baka Ate Barbie, baka may nangyari. Ganun sabi niya, Mami, wala pong nangyari, umaakit ako sa taas. So, ayun nga, shinare na nga niya yun. So, ako naman guys, I really do believe kay Ate Barbie. Ate Barbie don't lie. And hindi siya yung parang nag-a-add ng story or nagbabawas. Like, for example, ang sabi ni Gunner, yung bata ba is gypsy. Sabi ni Barbie, hindi niya daw alam. Sabi ni Gunner, paano hindi mo alam? Ano ba yung kulay? Kasi normally guys, yung mga gypsy dito sa Turkey is kakulay ko. Kakulay ko yung kulay. Sabi pa nga ni Gunner, paano hindi mo alam, hindi mo ba nakita? Sabi niya, Mami, kasi he is not too dark, he is not too white. So, sabi ko, normal. Sabi niya, paano makulay? Kakulay ba ng mami mo? Sabi niya, hindi naman daw. Sabi ko, kakulay ba ni Yaren? Sabi niya, oo daw.
Tapos, so, ano siya, hindi siya yung parang, oo, yung parang may masagot lang. So, pag hindi niya alam yung isasagot niya, ano siya, mami, I'm not sure, hindi ko alam. So, ganun siya. So, kaya nasasabi ko, hindi talaga nagsisinungaling si Barbie. So, galit na naman ako, of course. Ilang beses na to nangyari sa kanya. Different kids. Yung mga nambubuli sa kanya, merong malaki, merong bata, merong katulad lang din niya. So, alam mo yun, as a mother, parang, as a mother na palagi nabubuli yung anak, parang full na talaga ako, guys. As in, full na talaga ako, na parang enough na, hindi na ako magpapakabait, lalabanan ko na talaga kayo, mga bully kayo. So, sabi ko kay Ate Barbie, kung, di ba ito yung sinasabi ko sa'yo palagi, kung anong gawin sa'yo ng bata or ng bully, ganun din yung gawin mo. Pag sinabunutan ka nila, sabunutan mo din. Baka may mag-comment sa inyo, bakit mo tinuturuan ng ganyan, guys? Ilang beses na pong nasaktan yung anak ko dito. Lagi ko sa kanilang sinasabi nung bago pa lang sila dito, pag may nambubuli sa inyo, iwasan nyo, wag nyo nang pansinin, layuan nyo, magsumukay sa teacher nyo. Pero nauulit siya ng nauulit hanggat sa ayan. Nasasaktan na siya na nasasaktan. Parang ako full na talaga ako. Kaya ayun na yung tinuturo ko sa kanila. Wag lang kayong mag-uumpisa. Pag sinaktan kayo, saktan nyo. Kung anong gawin sa inyo, ganun din yung gawin nyo. Pag binato kayo ng bato, batuhin nyo din ng bato. Pag binato kayo ng tsinelas, batuhin nyo din ng tsinelas. Sabi ko kay Ate Barbie, why you didn't hit him back? Ang sabi ni Ate Barbie, Mami, ay nga, we were in a rush. Nagmamadali na kami. Tapos, ang daming bata. So, yung binato daw siya ng bottle, yung bottle daw gumulong-gulong. Since hagdanan nga naman talaga siya, so gugulong naman talaga yung bottle. Kaya hindi niya daw nakuha yung bote. Sabi ko, namukaan mo ba yung bata? Oo daw, namukaan niya. So, pumunta ako dun kahapon sa school. Nag-wait ako dun. Wala, hindi namin nakita yung bata. So, eto na nga, kanina, sorry, ang haba na neto. So, eto na nga, kanina, pinuntahan na namin doon. Ang sabi ko kay Gunner, ikaw na lang pumunta kasi baka nga hindi namin makita yung bata. Kasi nga, ang daming tao, hindi alam ni Ate Barbie kung anong section yung bata and kung anong grade. Pero lagi daw niya nakikita. So, nung nandun na ako sa kotse, nakita ko sila, si Ate Barbie, may tinuturo siya. Tapos, pinuntahan nila ni Gunner. Tapos, siguro mga 30 seconds, bumaba na ako. Kinausap ko yung bata. Aminado ako, guys, ang lakas talaga ng boses ko kasi you cannot blame me. Nasasaktan yung anak ko. Actually, pinalipas ko na nga siya ng 2 days kasi sabi ko nga, hindi ko naaanin yung bata. Hindi ko na siya kakausapin. I'll just let it slide. Pero na-realize ko na pag inayaan ko to, may tendency na gawin niya ulit to kay Barbie eh. So, sabi ko, no, I have to stand up for my daughter. Tapos, ayun nga, sabi ko doon sa bata, nasan yung nanay mo? Guys, hindi ganito yung tono ng boses ko, mataas po yung tono ng boses ko. Sabi ko, nasan yung nanay mo? Tapos, sa katabi ko, merong isang matandang babae, may isang babae. Tapos, katabi ko si Gunner, sabi niya, wala daw yung nanay niya. Tapos sabi ko, nasan yung bahay nyo? Hindi niya daw alam. Wag mong sasaktan to si Barbie. Tapos sabi niya, hindi ko siya sinaktan. Wala akong ginawa sa kanya. So, as usual, ganun naman lagi. Dinideny nila. Lahat ng nambuli kay Barbie, guys, walang umamin. Lahat denied. Lahat dinideny nila. So, eto na nga. Sabi ko sa kanya, wag mong sasaktan yung anak ko. Tapos umiiyak siya. Tapos umiiyak na siya. Tapos yung iyak niya yung parang, yung gano'n na yung iyak niya. Tapos ako naman, nandun ako sa loob ng sasakyan. Sabi ko, eto na nga ba yung sinasabi ko. This is one of the reason kung bakit ayaw ko din mag-confront ng mga ganyan. Is, nasasaktan din ako sa, naawa ba ako dun sa bata, na parang sabi ko, ginagawa mo, nambubuli ka, nananakit ka, tapos ayaw mong mapagalitan ka. Diba parang sabi ko nga kay Gunner, ito yung ayaw ko, yung parang, yung anak ko na yun nasaktan, pero naaawa pa rin ako doon sa nambuli. Alam mo yun, sabi ko nga, ako kanina, guys, naiiyak na naman ako eh. Kaya sabi ko kay Ate Barbie, please lang, if something happens to you, pag may nambuli sa'yo, please, ikaw na yung gantihan mo din. So, sinabihan ko na siya ng ganun. Tapos, anyway, hopefully lang na hindi na mangyari to again. Kasi kung mangyari to, I don't know, hindi ko na alam kung anong gagawin ng mga anak ko.